Magandang araw po mga ka-curious. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isa na namang kakaibang kwento. Ito ang nakakalungkot na storya ng buhay ng dalawang babaeng ipinanganak na kambal. At hindi lang basta kambal, kundi ipinanganak din silang conjoined twins o Siamese twins. Ang term na Siamese ay nag-originate pala sa conjoined na kambal na sina Cheng at Eng Bangkar na isinilang noong May 1811 sa Siam. Ang Siam ay ang former name ng Thailand. Kaya sa paglipas ng mga taon ay tinatawag na ding Siamese twins ang mga conjoined na kambal na isinisilang. Ayon naman sa datos na naitala sa buong mundo, ay estimated na may 1 o 3 set ng normal na kambal na isisilang kada 100 o 300 na pregnancies. Samantalang kung conjoined twins naman ang pag-uusapan, ay bihira lang itong nangyayari. Posible lang na may isisilang na conjoined twins sa pagitan ng 30,000 hanggang 200,000 na pregnancies. Kabilang na nga sa mga naitalang conjoined twins ay ang dalawang babaeng pag-uusapan natin ngayon na sina Daisy at Violet Helton. Ang kondisyon nila ay naging dahilan na sumikat sila sa buong UK, Europe at United States. Subalit ang kalagayan nilang ito ay may kapalit naman. Naging dahilan ito na napakalupit naman ng kanilang tadhana. Noong 1907, sa Brighton, Sussex, England, ay may isang barmaid o waitress ang nagngangalang Kate Skinner ang nagdadalang tao. Hindi niya inasahang mabuntis, pero ipinagpatuloy pa rin niya ito sa kabila na hindi siya pinanagutan ng dati niyang karelasyon. Isa pa sa panahong ito ay illegal ang abortion. February 5, 1908 ay napakahaba naman ang paglilabor ni Kate dahil nga sa napakalaki ng kanyang dinadala sa sinapupunan. Subalit, nung isinilang na niya ito, ay nagulat na lang siya maging man ang masaksi sa kanilang nakita. Dahil nagsilang lang si Kate ng hindi ordinaryong kambal ng mga babae. Kung titingnan ay napakalusog ng mabata. Subalit, nakakagulat na ang mga ito ay magkadikit pala ang balakang at puwetan. Magkahiwalay naman ang kanilang mga puso at utak. Ngunit, iisa lang din ang kanilang blood circulation at nervous system. Ayon pa ng physician, ang kambal na ito ay ang kauna-unahang isinilang na conjoined twins sa buong UK. Una namang plinano ng Sussex Society na isa-ilalim ang kambal sa surgical separation. Ngunit hindi na nila ito itinuloy dahil pinangangambahan na ang operasyon ay maaring mauwi ng isa sa kambal ay papanaw o di kaya ay ang parehong kambal. At pinaniniwalaan din nila na pagkatapos maisilang ng kambal ay mabubuhay lamang ang mga ito ng 1 buwan. Subalit hindi ito nangyari. Ang inakala nilang 1 buwan ay lumampas pa ng ilang mga buwan. Sa kabila ng kondisyon ng kambal, ay hindi naman sila tanggap ng sarili nilang ina na si Kate. Simula pa lang sa pagkasilang nila, ay hindi na sila minahal nito. Ayon pa sa binitawang salita ni Kate Skinner, ay mga monsters daw ang kanyang mga anak. Naniniwala din si Kate na pinarusahan siya ng Panginoon dahil sa pagbubuntis niya na hindi pa ikinasal. Sa panahong ito, ay itinuturing pa ng karamihan dito sa UK na mga monsters o freaks ang mga batang isinilang na may kakaibang kondisyon o birth defects. Kaya dahil dito, kahit mga sanggol pa ang kambal, ay inabandona na sila ng sarili nilang ina. Sa halip, ibinenta pa sila nito sa mismong amo ng kanilang ina. Ito ay si Mary Helton. Pagkatapos naman silang ibinenta kay Mary, ay wala na silang kontak pa sa tunay nilang ina. Pinangalanan naman silang Daisy at Violet Helton. Ngunit si Mary ay may iba namang plano sa kanila. Hindi niya sila inampon dahil sa awa o pagmamahal, kundi dahil nakita niya na ang kondisyon ng kambal ay magandang prospect na pagkakakitaan. Kaya simula nito, ay una naman silang i-display ni Mary sa mga pubs sa Brighton at sa iba pang lungsod ng UK. Naka-display sila na parang mga bagay na naka-exhibit. Pinagkakaguluhan pa sila ng mga tao dahil nga sila ang kauna-unahang conjoined twins sa buong UK. Nagpapabayad naman ng extra si Mary sa mga taong gustong humawak sa kambal dahil gusto nilang patunayan kung totoo nga bang conjoined sina Daisy at Violet. Tanggap lang ng pera si Mary at ang tunay niyang pamilya. Nagpapakasasa sila sa kinikita ng kambal. Ngunit hindi din nag-iipon ng pera si Mary
para sana sa kinabukasan ng dalawa. Nang tumuntong na ng 3 taon sina Daisy at Violet, ay sinimula na silang i-display ni Mary sa mga traveling carnival sa UK. Pinipilit din silang mag-aral ng singing at dancing lessons. At kapag isa naman sa kanila ang lalabag, ay pareho silang parurusahan gamit ang sinturon. Nilibot naman ni Mary ang buong UK para i-display niya sa mga lungsod ang kambal. Kaya sumikat na sina Daisy at Violet at binansagang The Brighton Conjoined Twins o The United Twins. Pagkatapos nilang nilibot ang UK, ay isinama naman ni Mary ang kambal sa mga carnival tours sa Germany at Australia. Napilitan na lang sumayaw at kumanta sa harap ng maraming tao sina Daisy at Violet para lang ma-please nila ang kanilang adoptive mother. Sa panahong ito, ay patuloy pa rin silang pinagmalupitan at pinarusahan kapag may konti lang silang pagkakamali o paglabag sa mga utos. Sa taong 1915 ay nag-migrate naman sa United States sina Mary Helton. Isinama naman niya sina Daisy at Violet dahil alam niyang malaki ang kikitain dito ng kambal. At naninirahan naman sila sa San Antonio, Texas. Agad namang sumikat sina Daisy at Violet. At dahil sa kanilang performance dito, kaya binansagan din silang The San Antonio Twins. Sa taong 1919 ay pumanaw naman ang kanilang owner na si Mary Hilton. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin sila magiging malaya. Dahil ayon sa will ni Mary, ang ownership niya sa kambal ay ipinasa niya sa tunay niyang anak na si Edith at ang asawa nitong si Meyer Myers. Kaya simula nito, ang mga mag-asawa ng Myers ang kanilang naging legal guardians. Kung malupit ang pagtrato sa kanila noon ng una nilang owner na si Mary, ay pinakamalupit naman ang mag-asawang Edith at Meyer. Hindi na sila pinapahinga pa sa pag-iihersisyo sa kanilang performance sa entablado. At kung lalabag naman sila sa mga pinag-uutos, ay dalawa na ang magpaparusa sa kanila. Napilitan na lang sila mag-perform sa mga lungsod at mga syudad ng US, kahit harap-harapan na silang kinukutya ng maraming tao. Dahil sa mga performance nila, kaya mas lalo lang silang sumikat sa United States. Kumikita na sila ng $5,000 kada linggo. Ngunit, sa kabila ng mga ngiti ng kambal sa entablado, ay kabaliktaran naman sa tunay nilang buhay. Maliban sa pinaparusahan sila kung nagkakamali, ay wala din silang natatanggap kahit 5 duling mula sa kanilang kinikita. Dahil napakahigpit ng pagkontrol sa kanila ng mag-asawang Myers. Tinitiis lang nila ang kalupitan ng mag-asawa para lang makakain sila ng sapat araw-araw. Hindi din sila binigyan ng pribilehiyong makapag-aral dahil ang gusto lang ng mag-asawa ay magtrabaho sila ng magtrabaho. Kaya dahil dito ay nag-self-educate na lang sina Daisy at Violet. Maliban dito ay hindi din sila pinapayagang makipagsalamuha at makipagkaibigan. At kung wala naman silang performance ay kinukulong naman sila sa bahay. Para mas marami pang tumangkilik, ay pinilit pa ng mag-asawa sina Daisy at Violet na mag-aral kung papaano tugtugin ang mga instrumento. At madali naman nilang natutunan ang tumugtog ng violin, saxophone at marami pang iba. Kaya mas lalo lang lumalaki ang kanilang kinikita na napupunta lang sa kanilang mga owners. Ang malupit na pagtrato sa kanila ay nagpatuloy pa sa paglipas ng mga taon at naging normal na lang ito sa kambal. Sa mga performance nila sa mga entablado, ay nakatrabaho naman nila ang iba pang sikat na mga performer. Kabilang na dito ang comedy actor na si Charlie Chaplin. Sa taong 1925, ay muli namang nakasalamuhan ni Daisy at Violet ang taong magiging dahilan na magkaroon na ng magandang pagbabago ang kanilang tadhana. At ito ay si Eric Wise. Si Eric ay katulad din nila na isang performer. Bilansagan din itong Harry Houdini na naninirahan na sa Cleveland, Ohio. Sa mga hindi nakakaalam kung sino si Harry Houdini, ay siya lang naman ang the greatest magician at illusionist sa kasaysayan ng United States. Nakasalamuhan ang palano ni Houdini sa Scotland sina Daisy at Violet noong ang mga ito ay 3 taong gulang pa lamang na nagpe-perform sa carnival. Nang malaman ni Houdini ang performance ng kambal sa Cleveland, ay agad niya silang sinadya sa backstage. At ito na ang simula ng pagkakaibigan nila. Naging interesado si Houdini sa personal na buhay at kapakanan ni Daisy at Violet. Nalaman niyang pangarap palang mamuhay ng normal ng Hilton Sisters. Dahil sa kabila ng pagiging celebrity performer nila, ay kinukutya pa rin sila ng madla.
dahil sa kanilang kondisyon. Kaya tuwing may mga performance na ang kambal, ay sinasadya talaga silang kausapin ni Houdini. Pinayuhan niya sila na dapat magkaroon sila ng mental at physical na independence sa isa't isa. At ang kondisyon daw nila ay hindi dapat maging balakid na magkaroon sila ng sariling mga desisyon sa buhay. Napaka-espesyal ng pagtrato ni Houdini sa kambal. Hindi sila itinuturing nito ng mga freaks, katulad na lang ng pagtrato sa kanila ng ibang tao. Ayon pa sa nakaulat na memoir ni Daisy at Violet, kung papipiliin lang daw sila kung sino ang kanilang gustong magiging ama, ay syempre, pipiliin nila si Harry Houdini. Dahil sa mga payo ni Houdini, ay unti-unti nang namulat sa katotohanan ang kambal. Kaya di naglaon, ay nagkaroon na din sila ng kanya-kanyang mga desisyon sa buhay. Tumatanggap na din sila ng mga manliligaw dahil gusto nilang maging normal katulad ng ibang kababaihan. At sa pamamagitan ng payo ni Houdini sa kanila noon, ay nagkalakas loob na din silang kasuhan ng lawsuit ang kanilang manager at ang mismong guardians nila na sina Edith at Myers. Dahil malaki sana ang kanilang kinikita, pero naisintimo ay wala silang natatanggap. Naipanalo naman nila ito noong 1931 at simula nito ay nakamit na nila ang inaasam-asam nilang kalayaan mula sa kanilang malulupit na mga owners. Sa taong 1932 ay ang kauna-unahan naman nilang movie na pinamagatang Freaks. Kasama nila sa movie na ito ay ang mga performers na katulad din nila na may mga birth defects. Sa taong 1936 ay pinakasala naman ni Violet ang aktor na si James Moore. Si Daisy naman ay may nobyo at nagdadalang tao na. Hindi rin may kakaila na may mga magtatanong talaga kung papaano daw ang kanilang pagroromansa. Hindi ba daw awkward sa pagitan nila magkambal? Sagot naman ni Violet ay tatagilid lang daw siya, magbabasa ng libro at kakain ng mansanas. Subalit, hindi din nagtagal ang relasyon ni Violet at Daisy sa mga kinakasama nila. Ang isinilang naman ni Daisy ay pinaampon rin niya dahil mahihirapan silang makapagtrabaho kung may bata. At kung wala din silang trabaho, ay hindi din nila matutustusan ang pangangailangan nito. Sa paglipas ng mga taon, ay nagkaroon pa sila ng ibang mga karelasyon. Subalit, hindi rin nagtatagal at hinihiwalayan din sila. Sa taong 1952 ay ang second film na pinagbibidahan na nila na pinamagatang Chain for Life. Ang movie na ito ay base sa tunay nilang kwento. Ngunit pagkatapos nito ay nawala na ang kinang at kasikatan ng kambal. Nagkaedad na din sila at hindi na tinatangkilik pa ang kanilang mga performance. Dahil na rin ito sa napakarami na nilang mga kakompetensya na mas bata pa sa kanila. Kaya nagpatayo na lang sila ng maliit na hotdog stand. Subalit, bigo rin sila sa negosyong ito. Kaya sa panahong ito ay naghihirap na sila at wala nang mapagkunan pa ng income. Sa taong 1961 ay sinubukan nilang muli na magtanghal sa entablado. Huling public appearance nila sa teatro sa Charlotte, Carolina. Nagbabasakali na madadagdagan pa ang kanilang income. Subalit, hindi na tinangkilik pa ang kanilang performance. Kaya nag-apply na lang sina Daisy at Violet sa isang grocery store. Nag-o-offer pa mismo ang kambal sa may-ari ng isang salary para lang ma-hire na sila. Sa kabutihang palad ay tinanggap sila bilang cashier, katumbas ng 2 salary. Ngunit noong January 4, 1969 ay nakapagtatakang hindi na nag-report sa trabaho ang kambal. Kaya ipinatawag na ang mga pulis para mag-imbestiga. Sa araw na ito ay natagpuan na lang sina Daisy at Violet sa bahay na wala ng mga buhay. Na lamang nagkaroon pala ang kambal ng viral na sakit na tinatawag na Hong Kong flu. Ayon naman ng eksperto ay unang lumisan si Daisy at tinatansya nilang sumunod si Violet pagkatapos na ng 2 araw. Hinihinalaan nila na malamang kaya hindi nakatawag ng tulong si Violet ay dahil malala na din ang sakit nito. Pumanaw sila sa edad na 6 na po. At dito po nagtatapos ang kwento natin sa conjoined twins na sina Violet at Daisy Hilton. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.